Padayon kita sa atong theme nining bulan, The Journey of the Heart, atong na paminawan miagi unsa gyud ang mga benepisyo kung kita mo grow sa ato ang love sa Ginoo. Mo na ang kinabuhi sa journey moving towards the goal of having that love nga gipangita ni Jesus kanato nga tinuod nga gugma. Muna ninitak na, padayon kita, o ang atong title is Moving to a Higher Love. Ang atong text na balik na, pero dili mao ang main text na to, miyagi. Tungki ang main text na to is, katong love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength. O gi-explain dito nga ang atong journey sa love, paingon gidiha. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Kadto explanation sa atong journey. This time, atong i-witness ang demonstration of that love. Asa gyud na experienceyahan, asa gyud na makita nimo kana nga love nga gi-explain sa the great commandments. So sa atong text ganiha gibasa, experience ni Peter og ni Jesus nga ang ilang conversation, one of the most awesome conversation nga nasulat diya sa Bible aside from the conversation of Jesus ngadto sa Samaritan woman dito sa Atabay. Grabe po ito nga ilahang deep ang ilahang pag-inistoryahanay o kini conversation ni Jesus with Peter. Kini tibuok kasulatan diha ra nimo makita nga si Jesus nangutana gyud kung nahigugma ba or sila Peter kaniya. Kana nga pangutana, do you love me? Gibalik-balik gyud ni Jesus diha. Katulo, ang isa diha, do you truly love me? Antod mi gamay-gamay, do you love me? Very important question, dinhi nakasalalay ang atong pagkinabuhi matag adlaw ug atong pagkinabuhi unya dito sa langit. Mao kana ang question nga magmatter gyud sa tibuok natong kinabuhi bisan pa sa atong ultimate destiny. Labi na gayud sa atong pag-atubang sa Ginoo. The question we face kung kita mo atubang sa Ginoo, it's not about unsa ang imong relihiyon. Baptist ba ka, Nazarene ba ka, Methodist ba ka, or Calvinist ba ka, or Armenian ba ka? Di mangutana po na Ginoo niya sa tuwa, do you believe me? Or maingon po siya, have you accepted me as your Lord and Savior? The ultimate question nga atong madungog dito niya sa langit, mao gid ni siya, do you truly love me? Kay diha magsukad tanan ng atong pagkinabuhi nining kalibutana. Important because labi na karong mga panahon na importante gid ni tungod kay karong panahon na diha sa 2 Timothy 3:1-4. But mark this, there will be terrible times in the last days. We are in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, and brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God. Importante kini nga question tungod kay kita ani ana karon sa last days nga makita nimo ang mga tao lovers na sa lain kaysa lovers sa Ginoo. Dili na sila mahigugmaon sa Ginoo. Lovers of themselves, lovers of money. Unya usab ningon diha sa Matthew 24, nanagyuta sa last days 12-13. Ningon diha, because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold, but he who stands firm to the end will be saved. Gitagna na gyud ni sa Matthew nga mo increase magud ang wickedness sa last days, the love of most kasagaran gyud no nga gugma mubugnaw ug kadto gyud mulahutay may maluwas sa consequences nga dili mo grow sa ilang love sa Ginoo. Naa na gyud ta sa last days. Unsa gyud ako nga timailhan karon nga nata sa last days? Sa Matthew 24:14, and this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony of all nations, and then the end will come. Mo ni ang giingon gyud sa Matthew nga kung ang gospel ma-preach na gani to all nations, then the end will come. Okay, balota karon. Wa na siguro wa kadugog sa gospel tungod sa social media. Bisag kato mga unreached nga dili gusto, open man gyud ang wifi, makadungog man gyud sila sa gospel. Man we are in the last days. Okay, balota nga ang last days dili gyud wa gyud tay sign nga mabalik na yung Ginoo. It is like a thief nga ingon diya sa Bible nga ang uban party-party, ang uban kunting lipayan, nagsuri-suri, ang uban nagsimba, kalit kaayo. Di kita kahibalo bisag karon kita magsimba, kalit balik ang Ginoo. We are in the last days. And this question magmatter gyud sa atong kinabuhi
nining taknaa. This question nga powerful kaayo nga mo usab-usab sa atong kinabuhi. Si Jesus una niya ginapangutana ang mga disciples katong misunod-sunod pang disciples sa iya. Primero gid sila John og si Andrew. Gina giniya nga kisa inyo gipangita. John 1:38 pero karon ang iyahang question, do you truly love me? Ay gugma bagid mo kanako. Kini nga question is for all of us. This is not just for Peter. Tungod kay daghang gyud mga panahon nga we deny the Lord Jesus Christ. Kung kita maghimog sala, we disobey, we deny His rulership. We deny His authority nga mao gyud tumanon. Munang kita mo confront pud ani nga question sa tong kinabuhi pareha kang Peter. So kini nga question naghatag kini og dako kaayo nga resulta o benepisyo sa kinabuhi ni Peter. Og usab mahimo kini nga mo resulta usab sa atong kinabuhi. This question first of all na ay cleansing. Mo resulta kini sa cleansing. Kay mulid ka nato kini nga question to remember. To remember the goodness of God. Una, asa gimit ni Jesus sila sa Sea of Galilee. Nga dito po sila gitawag ni Jesus. Sa pag-call nila, diha sa Sea of Galilee. Karon nanagat sila, way kuha, kay namatay na si Jesus. Kay kining John 21, pagkabanahon naman ni Jesus, niya ang mga disciples so discouraged, they go back fishing. Gipahinumdum sila ni Jesus nga dinhi mo nagsaad, di ba? To follow Him, mapunas nung kinabuhi. Sa tong first nga pag-receive kan Jesus, daghan tagsaad sa Ginoo. Sunod gyud ko sa imo ha Lord. I surrender all. Unang gipa hinumdum sila ni Jesus. And also labi na kang Peter, kay si Peter strong gid kayo ang iyahang will nga dili gid niya i-deny si Jesus. Basahon nato ang Matthew 26:33-35. Kay ningon man si Jesus sa ilaha nga moabot gid ang takna nga you will fall away. Pero ingon si Peter replied, even if all fall away on account of you, I never will. I tell you the truth, Jesus answered, this very night before the rooster crows, you will disown me 3 times. But Peter declared, even if I have to die with you, I will never disown you. Other disciples said the same. Very strong si Peter. Nga niingon, I will never. Dili ko mo fall away. Nya, kaduha pag yun, ingnan pag yun niya si Jesus nga, even if I will die with you, bisag mamatay pa ko tungod sa imuha, dili tagyud ka i-disown. Very strong. Mo nang remind si Peter. Di ba, pag-confront ni Jesus sa iyaha, saan bagid ko kang Jesus nga, di gyud ko, no? Mo nang nag-lead nini nga question kang Peter, mulid sa iyaha nga hinulsul sa iyang sala. No? Broken si Peter diha. The same sa itong kinabuhi, kung makahinumdum kita nga grabe atong saad sa Ginoo, then we fail. Mulid ka nato nga gisaaran kita sa Ginoo nga you are overcomers. Kamu magmadaogon gyud sa inyong mga pagsulay against the flesh, the devil, pero napakyas. Muhinumdum kita na. And that pag-remember, mulid ka nato sa ikaduha nga way of cleansing is naagyo repentance. It hurts. Morning, this question is hurtful. Tungod kay sakitan gyud si Peter, gibalik-balik man ni Jesus katulo. Sakitan siya tungod kay nakahinumdum gyud siya sa katulo niya pag-deny kang Jesus. Morning, kung kita makasinati gyud sa Ginoo kanang confrontation ba, mailhan gyud nimo kinsa ka. Morning, the more mo close ka kang Jesus, the more makilhan nimo ang imuhang pagkadautan. The more imuhang ma-experience ang imuhang vileness or wickedness nga mupaingon gid ka sa repentance. Ang uban manghambog man murag si Peter nga katong primero niya murag gi-estimate niya kog lingon nga tung kaniha nga ningon siya, bisan pa na sila mubiya kanimo Lord, ako di gyud ko. Bisan kining akong mga kauban nga disciples murag gi-estimate niya ang kog lingon nga mas labaw siya, di gyud siya kaysa ilaha. Proud si Peter sa iyahang relationship kang Jesus nga makaingon siya nga mas maayo siya kaysa uban. Murag naanang garbo. Ang tinuod kung ikaw maduol gyud kag Ginoo, mas muhambol ba gyud kay makahibaw gyud ka kung unsa ka kadautan. Dili nimo makita kana makasarong nga ay mature na ko. Nakahibaw day ka. Dapat makahibaw ka kung mature ka, makahibaw ka unsa ka kadautan, unsa ka offensive sa iyaha. Unang si Peter is na-reveal ang iyahang inner character, which is naay pride tungod kay he claimed devotion above other disciples. Pero gidinay man day gyapon niya. Na-realize ni Peter nga dili gyud siya kaayo truly and totally nahigugma diha kang Ginoong Hesukristo. Nahuna ra niya to. Estimate niya nga di gyud siya makabiya kang Hesus. Estimate lang gyud na.
Mao ra gid na imong pagtuo. Bisan sa atong kinabuhi, pareha usab ni ana nga estimate na to, taas na gid kaya akong Christian life kay ingani naman ang akong nahimo. Mailang kung naa sa kasayon pero moadto na sa kalisod, para kang Peter nga gi-challenge na gyud ang iyahang loyalty kang Jesus, napakyas siya. Sometimes we think we love the Lord pero maabot ang temptation, mamiya ta. Kay kutob ra gyud sa unsa nga atong pagtuo. Parehara na sa mingon ka, kinsay naigugma sa Ginoo dinhi, anak ko ang mga estudyante. Ako, kinsay gusto mo ako tug langit? Ako, sir. Gusto ni Jesus matutag langit karon? Dili ko, sir. See, we estimate nga nahigugma gyud ko sa Ginoo. Pero ato nakakaron be. Poliyo na ka sa Ginoo, di na. Kada kay kawilihan lagi. So dili siya labaw sa tanan. Makita gyud sa atong kinabuhi. Bisag karon makita nimo ang trending karon, di ba? Nag-awit sa artista sa simbahan, dancing queen, unya sexy kaayo, trending na. Daghay reaksyon, suko kaayo. Labi na uban mga fanatic no nga kauban sa ilahang denomination. Pero ang pangutana, kung nasuko kay sa ila, niana, pangutana ang ilang kinabuhi, kung nasuko ba sila sa ilang kaugalingon, sa wala nila pagsimba matag Domingo ngadto sa simbahan. Kusog kayo no nga kun nga nasubo ko nga gihimo ang simbahan, pero wa masubo, nga wa siya kasimba niya ng Domingo ha. Think only. Pero ang true measure sa love, you really love God. Mas importante gyud tong ikaw kay kita usahay basta dili kita. Basta lain, kusog ka ita mo react dayon no. Pero kung kita na ang questionon, di na ta. Ngunang isa makita diha pare kang Peter nga pagtuo niya, nahigugma na gyud siya pero pakyas gihapon. So mulid sa realization, mulid sa repentance, mulid sa acceptance sa iyahang sala. Ngunang walay realization of sinfulness, wala gi repentance. Og walay repentance, walay forgiveness. Og walay forgiveness, walay cleansing. Ngunang moadto ta sa ikatulo nga niresulta kini sa restoration. Pag-restore kang Peter. Si Jesus, makita nimo sa iyang pag-confront kang Peter, wala siya moingon nga, tanawa Peter, imo man lagi kong gilimod. Wala niya gimahay si Peter, wala niya kasab-an si Peter nga, tanawa, hambugiro kay ka, ingon ka, di gid nimo ko i-deny. Wala, just a question nga, do you truly love me? Ang tuyo ni Jesus, dili mo kasaba, dili mo blame, kundi i-restore o balik si Peter. Mo nang dako gyud ang gugma sa Ginoo. His grace is much stronger than our denials. Mas dako gyud ang iyang gugma kanato. Gusto gid niya nga mabalik si Peter. Gipadayag ni Jesus kana nga question aron masinati na usab ni Peter ang iyang love nga imbis kasab-an si Peter o dili na apilon o di na mahimong leader sa mga disciples, gihatagan gihapon niya og another chance. Si Peter, bisag grabe kay ang nahimo kaniya, gideny 3 times pero gitagaan ako niya og laing chance. O gini ang love sa Ginoo sa atong gipang himo sa yaha, balik gyapon kaniya nga parihara gyapon ang challenge. Follow me, follow me. Kay gitawag kamo kaniadto to follow me karon gibalik nako na nini nga lugar, follow me. This question is purging or removing the old life. Samara sa pagingon nga kalimti tong old life, kalimti tong imong sala. Let us move on. Move on, Peter. Past is past. Learn from it. Kalimti ng past. Ang magmatter karon. Ang importante karon. Ang sala nimo kaniadto ayo na. Pero ay na himuha karon. Pero ginahimo nimo karon mo na question. Kalimti na mo nang nindot kaayo ang gugmagit sa Ginoo sa pag-restore kang Peter nga move on. Ug mao kana ang dako nga hagit nining takna the challenge. A calling. This question is a calling to a higher love. Gitawag ta niini nga pangutana paingon ngadto sa higher love. Katulo nangutana si Jesus kaniya, do you truly love me? Pero kanang love nga gimension diha, ang first ug second nga question, ang question ni Jesus, do you love me? Ang pagsagot ni Jesus, do you agape love me? Pero ang tubag ni Peter, yes Lord, I phileo love you. Ay katulong nga question ni Jesus, do you phileo love me? Ang tubag ni Peter, yes Lord, I phileo love you. Ang phileo nga love, friendly love na. Pareha sa love na to sa atong brothers, sisters. Affection, by emotion na nga love. O makita nimo si Peter, emotional gyud. Kung tanaw nimo ang gospel sa transfiguration, siya dayon tuningon, hala, maghimo na dayon tag kuan diri Lord, kay nausab man si Jesus. Maghimo na dayon tag tent diri. Bunga sa iyahang emosyon. Unya pod sa katong giingnan niya ang mga disciples nga muadto ko sa Jerusalem kay patyon ko ningon si
Peter, ayaw. Mautong ningon dayon si Jesus kang Peter, get behind me, Satan. O kay impulsive kay si Peter kanang unsay emosyon niya, mao giday na unya katong pagdakop kang Jesus. Emotional kay si Peter, iya dayon gid tigbas ag dunggan sa katong mudakop sa ilaha. Makita nimo si Peter nga ang iyahang love is phileo, kanang affection, emotion lang, kind of love, brotherly. Unya kanang love nga phileo, love nga based sa emotion, unya love nga based sa kaugalingon, a selfish kind of love. Kay makita man nimo nga kanihay ingon ta nga ang iyahang love gyud pagpadayag nga mas labaw ko sa gigugma ta kay Jesus, no? Mas labaw gid ko di ko mubiya kay naman nakadungog man ang iyahang mga kauban. Unya spirit of pride gyud tungod kay murag siyang control siyang kaugalingon. Ako'y control kay bawgi ko nasayod ko sa kaugalingon nga dili gyud. Wala siya nag-interest sa control sa Ginoo. Unya kind of love nga selfish kay di gid siya gusto papriso usab kauban kang Jesus. So self-preservation, self-importance, importante siya, then self-gratification para ra gyud sa iyahang kahimayaan. Then ang love nga agape, ang giingon ni Jesus nga love is unconditional, walay kondisyon. No matter what you feel, unsa man nang imuhang feeling, dili magbase diha, kun dili magmatter kung unsa imong gipili. Kini nga gugma is a choice, not a feeling. Mo nang pagmoingon nga agape love, regardless of feelings, a love nga bisan pag insultohon ka, i-endure ka, pakaulawan ka, himuon kang daotan, but you still seek the highest good of that person. That is your choice. That is agape love. Ang love nga emotion, dili nimo makuman kay impulse man sa iyahang gibati. Pero ang love nga choice, ano yung si Jesus sa New Testament, love one another. That is agape. Tundi kana nga love unconditional, wala magtan-aw kung no matter what you feel and no matter who you are, gilab ni Jesus tanan sa katong mga magsasala, iyahang gilab. Mga kawatan, tikasan, way gipili. And also, kana nga love is unselfish kind of love. Walay makasarili kay gitawag na siya nga self-emptying. Kanang imong gihukasan imong kaugalingon og musakripisyo. Mo nang kana nga love is sacrificial giving of oneself for the benefit of another without thought of return. Sakripisyo nga ihimo nimo sa usa ka tao nga walay plano nga naay return, naay balos. Sacrificial giving of oneself to others. Mao nang love nga unconditional og unselfish, agape. Mao nang gi-challenge si Peter ni Jesus nga go, move to a higher love. Unya ang pangutana gyud nga strong kaayo nga nag-call si Jesus for a higher love. Do you love me more than this? Mo ni ang challenge karon kung move sa higher love. Kay diha gyud makita ang tinuod nga ebidensya. More than this fish. Ang fish nagrepresent sa panginabuhi ni Pedro. Panginabuhi, isda. Stable si Pedro diha sa pangisda. Ug mao pud na nagrepresent sa unsay gi-offer sa kalibutan ngadto sa tao. Karon na pangutana, willing ba ka Pedro? Do you love me more than sa imuhang job, more than sa imuhang work, sa imong possession, sa imong kwarta nga diha ka stable? Unay pangutana ni Jesus kang Peter. And also, do you love me more than these people, more than these other people, kini mga disciples or your loved ones? Nahigugma ba ka kanako more than your spouse, more than your children, more than your friends? Muna ang hagit sa more than this. Because God is not an add-on. Kaya kung add-on siya, dili siya all-in. Munang the third time, Jesus uses the word phileo na. Di magid kakaya si Peter. Muntong pag-ingon niya sa third time, ingon na siya, do you truly phileo love me? Friend, you love me? Si Jesus, ninaro down sa love ni Peter. Ug makita nato diha nga kini nga paghimo ni Jesus is nakita gid niya nga di gid makaya ni Peter. Makita nimo sa New Testament diha sa life sa mga disciples before Jesus ni balik saka sa langit, wala gyud ka himo aning love nga agape. Diha ra gyud kutob sa phileo love. Tungod kay kini nga love naara sa Ginoo. This is divine love. O kini nga love ato ramang maangkon pinaagi sa balang espiritu nga iyahang i-pour out na ingon diha sa Romans 5:5, and hope does not disappoint us because God has poured out His love into our hearts by the Holy Spirit whom He has given us. Kana nga love i-pour out sa Holy Spirit. Mo nang sa pagdawat ato kang Kristo sa atong kinabuhi, gibutangan mo pud tag Holy Spirit, sealed by the Holy Spirit, indwelt by the Holy Spirit, nga mo'y makahatag kanato nga makaangkon ta niya na nga gugma.
pag mo-grow ta sa relationship nato sa Ginoo, pinaagi sa atong pagpuno kanunay sa mga pulong o pag-ampo, ma-control ta sa Holy Spirit, then kana nga love mo labas kanato. Wala na'y makahinder ana nga love because we are controlled by the Holy Spirit. And the Holy Spirit has His way. Wala na'y mo babag. Ug makita na nga love, ma-pour out na adto pod sa uban. Mo nang mo-grow ta ni ana. A challenge for Peter nga mumove ngadto sa agape love, pinaagi sa hugma nga naa diha sa Ginoo. And lastly, there is commissioning in this question. Ay commissioning. Pag-ingon nga, do you truly love me? Then take care of my sheep. Mo kana ang hagit. Again, Jesus said, Simon, son of John, do you truly love me? He answered, yes, Lord, you know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. Kini nga hagit sa Ginoo, gikomisyon niya ang mga disciples. Do you love me? Then I have a job for you to do. Na ako ipabuhat kaninyo. The way to express this love, express it in the way I want. Kung gusto niyo i-express na nga love, ipadayag na sa akong gusto, dili inyong gusto. Mao ni ang commission sa Ginoo kanila is embrace the power of sacrificial love that serves others. If you say you love me, then embrace the power of sacrificial love nga mo serve ngadto sa uban. Tend my sheep, take care of my sheep. It means if you love Jesus, He cares about people. Gi-care ni Jesus ang mga katawhan, then i-care po nimo. Matthew 25, ingon diha nga kanus ang mga Ginoo gigutom nga gipakaon namo, kanus ang mga Ginoo nasakit nga giduaw kanamo, kanus ang mga Ginoo na priso nga among giduaw. Ingon si Jesus, sa inyong pagbuhat ngadto sa least of these children of mine, you do it for me. Inyo nang gibuhat kanako. So pag ingon nato nga embrace the power of sacrificial love is sa atong pag-embrace, no, pag-serve sa katawhan nga sakripisyo nga gugma, pag-atiman kanila nga serving them with a love nga unconditional ug unselfish, mao kana ang komisyon ni Jesus sa ilaha. Nga andam ba ka nga mo sakripisyo sa imong love to care for others. Kay in that way, you are doing it for me. Mao nang sa atong pag-alagad sa katawhan, sa atong mga kaigsuonan, serving, strengthening, fellowshipping, praying for them, we are doing it for God. Because pag love ko nimo, you love what I love, you hate what I hate. Unsay di na ako gusto, ayaw butog buhata. Unsay akong gipanghigugma, mao butoy buhata. Mao nay hagit diha nga gikomisyon sila ni Jesus. If you want to express that love, dili imo ang paagi. Sa ako ang paagi. Love each other just as I love them. Then also, entrust to the power of His sovereign control. Entrust to the power of His sovereign control. Di na ikaw magbuot. Tanawon to sa verse 19 ug 20. Ingon diha, I tell you the truth, when you were younger, you dressed yourself and went where you wanted. But when you are old, you will stretch out your hands, and someone else will dress you and lead you where you do not want to go. Jesus said to this to indicate the kind of death by which Peter would glorify God. Then He said to him, follow me. Gipadayagan ni Jesus si Peter nga ingani ka mamatay Pedro. Ingani ka mamatay Pedro. Di nimo gusto. Mo na ang gingon niya. Entrust to His sovereign control. Bisag lisod kini kaayo. Salig ka sa iyaha. That is love. Mao na ibut pasabot nga, do you truly love me? Nga bisag unsa ang imuhang kamatayon, sugot ka. Kung makita nimo si Peter, according ni sa book na lang na Tertullian, Origin, no, wala na ni sa Bible, kay kuha naman ni siya, mga 64 AD. So wala na si Jesus. Wala na po ang mga disciples, mga apostles. Di patay si Peter, pinatuwad. Kay di siya gusto nga ipareha kang Jesus nga ilansang nga pinatindog, gusto niya pinatuwad siya nga pagkalansang. Mao kana ang history. Kung tanaw ninyo ang records nga unsa ang kamatayon sa mga apostles, na ay gibitay, na ay beheaded kung gutag liog. Pero si Peter gilansang pabaliktad. Mao nang submit si Peter diha. Ug makita nimo nga kana nga pangutana, do you love me more than this? Naghagit kang Peter, ana nga pag-follow sa iyaha wholeheartedly, bisag dili niya gusto, nahimo niyang kalipay ang pagsunod kang Ginoong Hesukristo. Ningon pagani siya nga, si John, unsa ang iyang kamatayon? Peter turned and saw that the disciples whom Jesus loved was following them. This was the one who had leaned back against Jesus at the supper and had said, Lord, who is going to betray you? When Peter saw him, he asked, Lord, what about him? Jesus answered, if I want him to remain alive until I return, what is that to you? You must follow me. Paghiban ni Peter nga, ingana siya matay, indahin siya, uy, na si Juan.
Si Juan, Lord, unsa iyang kamatayon? Ingon si Jesus, kung gusto nako buhi pa na si Juan, inigbalik na ako, makabuti ka. Submitting to God's sovereign will is when you are not dili ka concerned unsay buhaton sa Ginoo sa uban. Maglampos man na sila, magmatter ikaw kung nagsunod bagid ka kaniya. Mo na ang hagit diha, entrust to the power of His sovereign will. Og makita nato nga kini nga word naghatag og enlightenment ka Peter nga, do you truly love me? Nag-assure sa iyaha nga someday you will have that agape love. Og makita gini mo kang Peter, tan-awon nimo after si Jesus ni sa kasalangit unsa ang kinabuhi ni Peter. Pirti ka dako nga kahibulungan nga pagkausab. Di na siya ang talawan nga Peter, bisan pag ingnon sila nga pamatyon, pang tungaon og kanang gabason, pang putlag liog, di na mahadlok sila Peter. Isog na kaayo. Ug makita nimo siya sa 1 Peter 2:21, unsay ingon niya, gi-challenge niya nga we have to suffer for Christ, leaving us an example to follow. Suna na saya ang kanang kamatuoran nga mo suffer gyud para kang Jesus Christ. Mao kana ang kinatibukan. This is a challenge for all of us, a time of reflection and evaluation nga how far unsa nakalayo ang atong gugma sa Ginoo. Asa na ni abot? How far nga naabot na niini? Unsa na ang nakabot nato tungod sa atong gugma kaniya? What are we facing today? Unsa na kadako ang atong gisakripisyo tungod og alang sa pagsunod kaniya? The extent of suffering nga atong naeksperiensyahan, kumusta? Because we follow the Lord Jesus Christ. Unsa ka dako na ang atong nasakripisyo sa atong kaugalingon? How much do you give to God sa imong self? Labi na gayud ang kalisod nga imong nasinati tungod alang lang gayud kay nagsunod ka kang Ginoong Jesucristo. Mo nang a time to evaluate, is our love an emotion or a choice nga tinuod gyud nga agape love? We need this higher love. This is a challenge.